Ayan po at alam nyo ba mga kababayan, ari pong si Kuan, si Dr. Wakwak, ala ay naglulupasay sa kaiyak eh. At talaga na mga nasa kalsada na naglulupasay pa, dahil nga daw sa hindi raw siya makalapit doon sa burol nitong si Tatay Ruben. At di umano ang sinasabi niya, ay gagawin na lang daw niyang alas 2 ng madaling araw pupunta at magpapadala daw may dadalhin daw yata ang kaunting tulong na kung hindi ako nagkakamali ay parang 50 pesos lang yon na tulong daw at yun daw ay galing sa Team Guapa. Ala naman, aring si Dr. Wakwak talaga kagaling magdrama eh. Ay bakay gusto ko lang i-correct. Yang hindi naman kaya yung sinasabi mong Team Guapa, Dr. Wakwak, ay hindi ka naman ay kun mas bagay Team Garapata na lang, di ba? O ayan po ang mas malapit doon sa katotohanan. Isa doon sa Team Guapa, ay nasaan po ba dyan ang Guapa? Ay walang Guapa eh. Maliban na lang siguro kung lumipat sa inyo itong si Bopel, ay doon pa lang siguro magkakaroon ng Guapa. Oh, ay digay wala eh. Ay sino gayong iyong tinutukoy na Guapa? Ala naman itong si Dr. Wakwak. Ay puro ka na lang gayaan eh. Oh, digay 50 pesos ginamit mo pa. Itong Team Guapa daw na wala namang Guapa. Mana pa, mas magandang pakinggan, Team Garapata. O, diga? Ala naman, ikaw naman, Dr. Wakwak, ay mag-isip-isip ka. At, kagaya niyan. O, ay yung si Hasa ba na yun? Na isang katanda-tanda na naglilibog pa. Ay, ayun ba yung matatawag mong Guapa? Ay, digay parang mukhang pukingking. Ay, yung kanyang pukingking at saka yung kanyang mukha, di pa iisa ang itsura, ay tuyot na eh, naglilibog pa. Aba naman itong si Dr. Wakwak. O, ayan, mga kaibigan. So, ngayon nalaman nyo na ang totoo ay naglulupasay sa kaiiyak, aring si Dr. Wakwak. At yun nga, hindi nga raw makalapit. At ang sinasabi niya ay marami daw mga asong ulol na nakaabang sa kanya. Abay, sobrang takot aring si Dr. Wakwak. Grabe. At sasabihin, mayroon daw pinapahatid nga na tulong. Aring Team Guapa. Ay sino pa ba ang magbibigay ng tulong? Ay Salcido ba? Ay itong sa Salcido ikuan na bistado na ito ay kuan ay namimilit na magpakulay doon sa kanyang live ay para daw pang bayad sa kuryente. Diga. Yan yung sinasabi ko mga kababayan. Kaya huwag kayong napadalhan lang kayo ng 50 pesos ay sponsor na agad at tawag doon. Ala, hindi ganoon. Yun po sinasabi ko, di ba? Kagaya niyan, laging ipinagmamalaki nitong si Dr. Bayag na big sponsor daw niya si Leo D. Ay baka kagaya rin niya ni Salcido na patay gutom. At yun po yung kwan doon. Yun po yung masyadong kwan lang kayo, masyado lang kayo nagpapaniwala. Mag-i-sponsor, tapos magbibigay ng 5 piso, 10 piso, tapos ayun, ang purpose lang pala niya ay para gawin lang niya na mayroon lang siyang rason na makapaggawa siya ng sariling channel. Kagaya nitong si Salcido. Ayan po si Salcido na yan, ay aswang yan. Yan ang totoo. At saka masyado na kayong bilib na bilib dyan. Noon pa sinasabi ko sa inyo, ang totoong mayaman, hindi pinagmamalaki ang yaman. Tandaan niyo yan, lalo na kung ang pagyaman ninyo
ay galing sa inyong pinaghirapan. Maliban na lang na kung halimbawa yung yaman ninyo ay galing sa shabu or galing sa flood control, kagaya nitong mga senador, di ba? Walang pakundangan kung gumasta itong mga Tulfo brothers, Rapi Tulfo at saka itong si Erwin Tulfo. Imagine mo, sinasayawan ng babae na naka-hubot-hubad. Tapos ngayon sasabihin AI, ay Mariusep naman kayo. Ganyan din po dyan sa Kalingap. Itong mga anti-Kalingap kayo, yung dating Kalingap na nag-anti-Kalingap ay dahil sa mga attitude nila, kaya hindi po nag-grow yung kanyang mga channel. Dahil nga po, alam na po ng Panginoon na yung kanilang mga nasa loob ng puso, hindi ganon. Hindi ganon ka-genuine na tutulong sila. Ay, yan pong kalingap. Ay, kalingap nga po Kalingap, lingap sa mga mahihirap. O tapos kayo dyan, sasali-sali kayo ng mga alanganin na ang puso ninyo, gusto lang yung mapaangat yung inyong mga channel. Ayan, hindi tuloy umaangat ang inyong channel. Kaya ang nangyayari, batikos kayo ng batikos dito sa Kalingap, nasasabihin nyo pang impyerno ang Kalingap, ay samantalang kayo mismo ang gumagawa ng impyerno. At sasabihin ninyo na kapag nareaksyonan kayo, sasabihin nyo si Birana Bastos ay hindi ba yung hasa-hasa na si Pukingking, hindi ba yun ang Bastos, kababaeng tao Bastos? Di ba? Ako po ay nagre-reaction lang dito kung ano yung nakita ko. Bakit nga ba pumasok ako rito sa usapin ng Kalingap na wala naman akong kinalaman dyan? At nasa political vlogger po ako, ay pumasok ako dyan. Sabi ko nga po, ano mang kahit na sino ay pwede kong re-reactionan. Kung itong mga putang inang mga politiko na ito, mga congressman na mga putang inang to, minumura ko, kayo pa kaya namang putang ina ninyo. Di ba? Lalo na ikaw, Dr. Wakwak, putang ina ka. O iyang maamo mo, putang ina rin yung amo mo. Ikaw, Salcido, na putang ina mo, pag nakita kita, pipilipitin ko liig mo. Tandaan mo yan. Tangina ka. Sinabi ko na yan sa inyo. Wala akong pipiliin dito. Ngayon, ano ibig sabihin pipiliin? Ilan na yung mga pinilipit kong liig? Kinikwento ko na sa inyo. Dadalhin ako sa kulungan ngayon. Pagkatalikod ng pulis, wala na ako doon sa loob ng kulungan. Nakabalik na pala ako dito sa amin. Susunduin na naman ako. Dadalhin na naman sa kulungan. Pagtalikod ng pulis, wala na ako doon sa kulungan. Hanggang sa nagsawa na lang yung pulis na kasusundo dito sa akin. Kasalanan ko ba yun? Kung gano'n ang nangyayari. Kung record at record ang pag-uusapan natin, naku po, sa dami ng record natin na mga tiniris kong mga gago. Kaya ikaw, Dr. Wakwak, yan pinagmamalaki mong Salcido na yan, yun naman pala ay wala rin naman palang kakayanan yan, kundi isa palang janitor yan. Hayop na yan. Kaya tingnan mo yung mukha nito, talagang kwanto. Gago. Janitor lang pala ang hayop. Nagmamalaki. Putang ina. Ang sweldo ba ng janitor niya, tanungin mo nga kung magkano ang sweldo ng janitor ni yang si Salcido na yung pagiging janitor niya. Tanungin nyo nga, baka itong janitor ko rito, baka mas malaki pa yung sweldo ng janitor ko kaysa dyan kay Wakwak na, kay ko na yan, Salcido na yan, na isang aswang. Tapos, magpapasikat-sikatan kunwari na mag-i-sponsor, yung pala ay
todo kayod din pala ang paghuhugas ng puwit ng matatanda doon sa kanyang pinapasukan. Tapos maghugas ng puwit ng mga matatanda. Buisit ka. Hayop ka na nadali mo doon na. Ngayon, yung itong sinasabi niyang tulong daw ng Team Guapa dito kay Kuya Ruben or Tatay Ruben. Ginamit nga niya yung Team Guapa. Pero ang tanong diyan, 50 pesos lang po pala yung kanyang ibibigay doon para lang mayroong siyang dahilan na pumunta doon. Mayroon siyang sobre pero 50 pesos lang pala yung galing sa Team Guapa. Kasi nga po, wala nang pangbigay itong si Salcido at saka yung kanyang sponsor. Na big sponsor daw ko, no? Ayan. Kaya, ang totoo nito, ginagamit niya ang Team Guapa pero wala na po siya. Wala na sa Team Guapa. Wasak na po yung Team Guapa niya. Wala na po yan. Huwag niyo na pong asahan yung Team Guapa. Wala na po. Multo na po yun, multo. Yung Team Guapa niyan. Wala na po. Kung meron mang kwan ngayon na meron mang bagong tayo, kasi na tinanggal na po yan eh. Hindi na, ayaw na pong tingnan. Ni ultimong itsura po niyan, ayaw na makita niya nung anghit. Kasi unang-una, nangako na yan siya na huwag na maiko-content yan. Sabi nga nung may nag-suggest kasi, parang si Kapiso yata yung nag-suggest na huwag mo nang tanggapin itong si Dr. Wakwak, sabi ganyan, doon kay Anghit, kasi isa rin daw palang may anghit yan. So, ibig sabihin, baka magkakasama-sama sila na puro may mga anghit, ay mga muy anghit na lang lahat yung kanilang meeting place o kung saan mga sila nagmi-meeting. Ayan po yan. Kaya tinanggal na po yan sa Team Guapa itong si Dr. Wakwak. Wala na po. Kaya sobrang iyak po. Naglulupasay sa kalsada ang putang ina. Wala na. At ngayon, ang kanyata ngayon, kung wala na, Kapiso, makinig ka. Kung wala na yung Team Guapa, sinasuggest ko ito na palitan nyo lang ng Team Garapata. Team Garapata, total, pare-parehas naman kayo may mukhang garapata. Maliban dyan sa mga babaeng membro ng Team Garapata na yan. Puro yung matanda na yun si maraming pumasok na utin daw sa kanyang pukingking. Kaya naman daw, lumubog na yung kanyang tinggil. Yung isa naman, nagwawala na. Kaya wasak na yung Team Guapa. Wala na po yan. Team Garapata po mayroon. So, ikaw, Dr. Love, or Dr. Bayag, huwag ka nang iyak ng iyak niyan. Kalalaki mong tao, iyak ka ng iyak. Pagkalaki-laki ng mukha mo, iyak ka ng iyak. May napanood ako doon sa isang channel na walang ginawa kundi mag-iiyak itong si Dr. Wakwak Mariosep. Anyway, hanggang dito lamang po at tungkol diyan, pero gusto ko lamang po munang pasadahan ulit itong mga nangyayari sa Senado. Para lang po malaman ninyo mga kababayan, ito kitang-kita nyo naman po yung mga nangyayari sa Senado. At napangalanan po yung mga magnanakaw ng mga senador at mga congressman. Kasabay na po dyan itong si Erwin Tulfo, 8 malita. Erwin Tulfo, 8 malita. Si Tito Soto, 6 na malita. So parya na sa senador. Ngayon nakita nyo na ang sinasabi, ang tapang nitong si Erwin Tulfo. Sinabi pag nag-hearing pa ng Blue Ribbon Committee itong si Alan Cayetano ay kukwilyuhan na raw niya at ilalabas na raw niya. Ang tapang mo naman. Tingnan niya, yan ang abangan ko. Pag hindi mo nagawa yan, putang ina ka, ay isa kang bullshit. Pag hindi mo nagawa yan.
Kasi ako pagka sinabi ko, ginagawa ko, Erwin, ha? Maliwanag yan. Sa Channel 7 ang sinasabi mo, binabantaan mo sila na huwag na sila maghiring, kung hindi, bibit-bitin mo, kukilyuhan mo sila sa palabas. Antay mo ha, inaantay ko yan. Mangyari. Pagka yan ay nagawa mo, sasabitan kita ng medalya. Pero pagka hindi na mo nagawa yan, putang ina mo, pinatunayan mo lang na kayong mga tulpo, mga duwag kayo. Ha? Papaano nga ang hindi kayo gagawa ng pira at hindi kayo gagawa ng pagnanakaw ng mga buwaka ng inan yung mga tulpo kayo? Ha? Dahil sa mga babaero kayo. For your information sa mga kababayan po natin, ha? 10 ang anak niyan sa 4 na babae. Yang si Erwin Tulfo, 10 ang anak. Kaya kailangan talaga magnakaw itong putang inan to. Si Rapi Tulfo, may anak po yan na una, ilabandonan niya yung anak niya. Humihingi lang daw ng pang-aral yata ng anak ng una na yon. Tinabla niya. Pero yung pagbibigay doon sa mga Viva Max girl, 300,000 tip pa lang yun. Pagka nakabimbang daw yan, 1 million. Kaya 1 million po ang binibigay niyan para po hindi magsalita yung kanyang tinira na babae na napakaliit ng utin. Ayan po. At dito wala pa rin siyang kadala-dala. Andito naman po ngayon ay nandito pa rin yung ngayon lang ito. Yung mga pinapaligiran ng mga babaeng halos walang damit, Hi guys! Sabi kasi ni Trapo, ayos to si Tulfo pala. Deepfake daw ang inilabas na video ni Dinches. Ang sabi naman ni Dinches, Tulfo, buti na lang hindi kita binoto kasi wala kang utak. Hypes ka. Sandali, hindi yata ito. Kaya ito, aywan ko, tangin ng mga ito. Saan na ba yun? Hi everyone! Ito ang mga pinangalanan ng mga kawatan ay Esther Cabinet Secretary pala. At mayroon pang iba, ito panoorin niyo ang maleta ay Esther mo pinangalanan pala. Maliban sa mga members ng Congress na binanggit, Ito muna. meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta? Meron po. Yung si dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Okay. Kaya po siya sa BGC po Horizon Homes. Sino pa? Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 20th Panaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chulaurel Jr. Agriculture yan. Ako po yung si Tapor Ligodesa, si PR Joey Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Joey Guzman din po. Po, Your Honor, si Yosik Bunuan po. So, ibig sabihin mga sekretaris ito. Naman siguro matulad kay Jinggoy. Saan ba yung kwan? Yung pinapaligiran ng babae. Tingnan natin, Ito, yata. Ayan, Yan. Yan, si Tulfo yan. Si Kwan, si Rapi Tulfo yan. Yan. Ayan, si Rapi Tulfo. Yan, si Rapi Tulfo yan. Ilang babae ang nakapaligid dito? 5. May bra lang, tapos nakahubad yung iba, nakita na yung tinggil. Diyan po yung kaya kailangan po nila magnakaw dahil dito sa mga bisyon nitong mga tulpo na ito. Kaya kailangan nila magnakaw Itong Erwin Tulfo, ganun din. Mayroong ito dinala sa sa Shangri-La at saka doon dinadala yung babae. Hindi po talaga
nako, hindi lang pala sa maleta sangkot si Mang Kanor ay SS Erwin Tulfo pala. Yan. Tapos yatang pumaldo, nagsogo. Nagsogo. Dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo. Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Nag-get po namin doon sa president. Akala ko tatlong pinagpipilian, pinakamababa, 5. Dalawa lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, pero din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. Kulang ang nabalitaan mo, sabi mo kasi 2 beses lang na Tony Baligot. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan ang lugar? Yung experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. Yan. O sino pa sa inyo? Babae. Meron pa? Babae talaga ang kon ito. Diyan nyo, kaya kailangan nyo magnakaw ng mga putang anan nyo, mga pamilyang Tulfo dahil dyan sa mga bisyo ninyo, mga animal kayo. Pero ang aabangan ko, yung sinasabi mo, kukwilyuhan mo, itong maghihiring dyan sinaalan kahit ano, ha? Kukwilyuhan mo, yun ang aabangan ko. Pag hindi mo nagawa yan, pitpitin ko yung bayag mong animal ka, tangina ka. So, mga kaibigan, hanggang dito lamang po at babalik lang po tayo doon sa dito kay Dr. Wakwak na naglulupasay na po sa kaiyak kasi hindi po makapunta doon sa lamay kay Tatay Robin at may dala-dala daw siyang kaunting tulong 50 pesos dyan sa patay. Maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Mahal na mahal ko po kayong lahat.